Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 626, isang espada. Dugo pulang ilaw ang nagliliwanag sa gabi, mukhang mas nakakatakot pa ito kaysa sa chi ng mga tao mula sa Tian Sha sect. Bukod sa pulang ilaw, ang nakakatakot na tibak na iyon ay may layunin, isang buhay ng sarili nitong buhay. Nakuha ba niya ang pulang espadang iyon sa kuweba? Nagtataka sila, pinapanood ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang. Walang espada sa likod si Lin Fang noong nakita nila siya noon sa kuweba. Ngunit pagkatapos niyang makapasok sa kuweba at gawin itong gumuho gamit ang kanyang nakakatakot na espada na si Chi, ang kinanan niya ito ngayon. Ano pang pangangatwiran ang maaaring magkaroon? Dahil ang aking layunin sa espada ay naging mas malakas, hindi ko na ito nagamit ng isang tunay na espada. Sa tingin ko ngayon ay magiging isang magandang panahon. Malamig na sabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang lumabas sa kanyang katawan at sumugod sa kalangitan. Naglalaman ito ng nakakatakot na mamamatay, enerhiya ng dugo. Krr. Krr. Ang espadang iyon ay naglalabas ng malalakas na tunog ng sipol. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang sword intent ay nasa level 3 na. Dahil sa kanyang cultivation level na napakalakas na, gusto ni Lin Fang na subukan ito. Ang masamang chi na ibinuga ng iba ay naglaho ng madikit ito sa lakas ng espada ni Lin Fang. Ang kanilang chi ay napunit ng lakas ng espada at pagkatapos ay nagkalat sa anyo ng malakas na hangin. Gaano kalakas, isang nakakatakot na layunin ng espada. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Zuan Chi, bakit napakalakas ng kanyang sword intent? Nagtaka sila. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka na kasing bata pa ni Lin Fang ay itinuturing na mga henyo kapag maaari silang magsama-sama sa lupa. Ngunit si Lin Fang ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer at maaaring gumamit ng sword intent, na sapat na upang takutin ang mga cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Si Lin Fang ay may napakataas na likas na kakayahan. Ang mga hangin na nilikha ay tinatangay ang mga disipulo ng Tian Sha sect. Para silang walang magawa gaya ng mga dahon na tinatangay ng hangin sa taglagas. Hayaan mo akong tulungan ka sa pag-alis sa mundong ito. Sabi ni Lin Fang, hawak-hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Hiniwa niya pahiga sa harapan niya. Boom! Ang isang nakakatakot na pulang ilaw ng dugo ay bumangon, ang enerhiya ng espada ay nagsimulang sumabog sa hangin. Sumipol ito habang dumiretso sa mga tao mula sa Tian Sha sect. Dapat sapat na ang sword energy at sword chi para patayin sila. Level 3 sword intent, mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Umikot siya habang hawak pa rin ang kanyang espada sa magkabilang kamay. Hindi na ito mukhang sword light kundi blade light. Isang hugis arco na kulay dugo na ilaw ang kumikilos ng napakabilis. Krr. Walang mga pagsabog na tumutunog sa oras na ito, walang mga tunog ng pagsipol. Mayroon lamang isang kalmado at mapayapang espada na naglalabas ng malambot at banayad na mga tunog. Ang mga tao mula sa Tian Sha sect ay nagsimulang umiwas ngunit pagkatapos ay ibinaba nila ang kanilang mga ulo at napagtantong nahiwa na sila sa kalahati sa baywang. Nakakatakot. Mamamatay ba sila? Krr. Krr. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanilang mga baywang kung saan sila nahiwa. Sa una isang Venus bleed, mabagal at umaagos. Ngunit bigla itong bumulwak ng marahas. Napakadugo ng eksena habang umaagos ang kanilang dugo na parang marahas na ilog. Ang kanilang dugo ay bumabagsak pababa, bumubulwak patagilid, at tumalsik patungo sa direksyon ni Lin Fang. Ang lahat ng kanilang dugo ay nagsimulang idirekta ang sarili patungo kay Lin Fang. Gaano kalakas? Namangha si Lin Fang. Nakakatakot talaga ang intensyon ng level 3 sword. Tila kaya nitong sirain ang lahat. Ang mga taong iyon ng Tian Sha sect ay nakalusot na sa ikapitong Zuan Chi layer na walang sino man sa kanila ang makalaban sa kanya. Hindi man lang sila nakatakas. Ngunit ngayon ay may dugong lumilipad patungo sa kanya, ano ang dahilan niyan? Mabilis na naunawaan ni Lin Fang ang nangyayari. Ang dugong iyon ay tumago sa kanyang katawan at humahalo sa uhaw sa dugo na espada. Ang uhaw sa dugo na espada ay may kantab nang magsimula itong manginig. Parang umiinom ito ng dugo. Ito ay may labis na sakam at walang katapusang pananabik para sa dugo. Ito ay isang vampiric sword. Isang espadang uhaw sa dugo. Uhaw sa dugo talaga. Bulong ni Lin Fang. Sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng uhaw sa dugo. Ang espadang iyon ay mahilig uminom ng dugo. Patuloy na kumakalat ang nakakaiyak na hiyawan sa buong gabi. Ang mga mula sa Tian Sha sect ay sobrang tuso at masama. Ang kanilang mga kasanayan at diskarte ay demonyo, ngunit ngayon ay isang bagay na mas tiwali ang nagpaparusa sa kanila. Kamatayan. Iyon ay kamatayan. Dati silang kumakain ng laman ng ibang tao at umiinom ng kanilang dugo, napakagandang panahon noon. Ngunit ngayon ang mesa ay nakabukas. Ang tibak na iyon ay tumama sa kanila at iniinom ang kanilang dugo. Ang pinakamasama ay na sila ay buhay pa. Ano ang nangyayari? Maraming tao sa di kalayuan ang nakarinig ng nakakadugong sigaw. Sino ang maaaring maging sanhi ng mga ito? At hindi yun isang sigaw. Masasabi nila na maraming tao ang nagdurusa. Ilang kabaong pa ang lumipad doon. Bukod sa Tian Sha sect, ang iba na nagsasanay sa paglilinang ay nasa kadena ng bundok at nagulat.
Kumikislap ang kanilang mga silhouette habang nagmamadaling lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa tuktok ng isa sa 8 bundok, nakapikit si Zusha at nagsasanay ng cultivation. Ngunit pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at sumimangot. Saan nanggaling ang mga sigaw na iyon? Tumayo siya at tumingin sa malayo. Nagpa siya siyang puntahan kung ano ang nangyayari, habang ang kanyang silhouette ay kumikislap sa kalangitan. Si Linfang ay nakatayo pa rin sa hangin kasama ang kanyang uhaw sa dugo na espada na umiinom ng kanilang dugo. Ang pulang ilaw ay nag-ooscillating at nag-iilaw sa hangin sa paligid niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, gusto pa rin itong uminom ng mas maraming dugo. Ang mga mata ni Linfang ay unti-unting namumula na parang dugo, na nagmumukha siyang demonyo. Ang espada at siya ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Ang mga napakalakas na magsasaka ay maaaring makaimpluwensya sa mga espada at layunin ng espada. Sa kabaligtaran, ang napakalakas na mga espada ay maaaring makaimpluwensya sa mga magsasaka. Gumagamit si Linfang ng telepathy para sabihin sa uhaw sa dugo na espada na lumakas at uminom ng mas maraming dugo. Ang pag-inom ng dugo ay kapareho ng paglilinang sa espadang iyon. Nang makita ni Linfang ang lahat ng mga silhouette na iyon na sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon, napagpasyahan niya na ngayon na ang magandang oras para tumakas. 2 itim na kabaong ang lumilipat patungo kay Linfang. Muli siyang gumawa ng sword intent at tinaga ang mga ito. Isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin, nagkawatak-watak ang mga kabaong pati na rin ang mga tao sa loob nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi tumigil si Linfang, wala na siyang oras para painumin ng kanyang espada ang dugo nito. Nagsimula siyang gumalaw ng buong bilis sa buong gabi. Walang ibang nagtangkang humadlang sa kanya. Sino gumawa niyan? Sigaw ng galit na bas. Kumalat ito sa paligid ng kadena ng bundok na nagpapanginag sa lahat. Boses iyon ni Zusha, isa sa 8 pinakasikat na henyo ni Zuyu. Ang mga taong napatay ay mula sa Tiansha sect. Dumating sila kasama ang iba mula sa Black Wings Empire at namatay doon. Sa hangin, lumitaw ang isang silweta at mukhang gulat na gulat. Noong una, gusto niyang harangin si Linfang nang makalabas siya sa tunnel sa kabundukan. Ngunit nang makita niyang napakaraming tao ang naruroon upang hamarang sa kanya, naniniwala siya na hindi nila kakailanganin ang kanyang tulong. Pero ngayong nakita na niya ang lahat ay nagpanik na siya. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Tanong ni Zusha sa kanya. Ito ang taong inatake ng sorpresa sa pagtatapos ng unang round ng kompetisyon. Nagulat si Zusha. Siyempre, nakita niya ang paggalaw na iyon sa pagtatapos ng unang round. Napahamak ka, sabi ni Zusha habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Gusto ni Zusha na makita ng kanyang Tiansha sect kung gaano siya kahanga-hanga sa kompetisyon. Napakaraming tao na dumating para suportahan siya ang namatay na ngayon. Hindi siya binigyan ni Linfang ng kahit anong mukha. Kinailangang mamatay ni Linfang, napahamak siya. Ako lang ba o ang espadang iyon ay mabagal kumain? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 627, ang talakayan. Isang araw ay hindi walang katapusan, ang oras ay lumipas ng napakabilis para sa mga kakompetensya. Ang Flood Dragon Cave ay kung saan magaganap ang ikalawang round ng kompetisyon. Napakalawak nito, marahil mga ilang dosenang kilometro. Hindi lang isang pasukan, nakakapagtaka, may ilan. May mga estatwa ng baha ng dragon sa paligid ng mga pasukan na ang kanilang mga bibig ay nagsisilbing pasukan. Sa kabuuan, mayroong 81 estatwa ng baha ng dragon sa anyo ng 9 na beses na 9 na porma sayon. Kakaiba dahil iisa lang ang labasan. Ang labasan ay kung saan inilagay ang pangunahing yugto. Pagkatapos dumaan sa mga bibig ng baha ng dragon, ang mga kalahok ay darating bago ang pangunahing yugto. Tila na paghandaan ng husto ang lahat para sa ikalawang round ng kompetisyon. Sa harap ng bawat estatwa ng baha ng dragon, isang bruhaha ang kumakalat. Bawat pasukan ay parang kumukulong kaldero ng mga boses. Napakaraming tao ang nasa harap ng mga bibig ng mga dragon na nag-uusap, matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Hindi na sila makapaghintay na panoorin ng ikalawang round, at pagkatapos ay ang huling round. Sino ang magiging pinaka-nakakasilaw na cultivator ng Great Competition ng Zuyu? Isa pa, napagdaanan na ng mga kandidato ang hirap sa unang round at marami sa kanila ang namatay. Noong una ay 144 na kalahok, ngunit ngayon ay 68 na lamang. Mas maraming tao ba ang mamamatay? Walang makapaghuhula ng anuman. Sa di kalayuan, parami ng parami ang mga taong dumarating. Si Diling ay hindi pala kaibigan tulad ng dati, na dumarating ng mag-isa. Siya ay lumipad sa himpapawid at damapo sa ulo ng isang baha na dragon. Naka-cross-leg siya at pumikit. Wala siyang pakialam sa ibang tao kaya hindi niya pinansin. Sa kanyang mundo akala niya siya lang ang taong mahalaga. Naroon din si Zusha, kahit na mas maaga siyang dumating. Sa parehong paraan, lumapag siya sa tabi ni Diling at sinulyapan ang karamihan. Sinusubukan niyang tingnan kung naroon si Linfang o wala. Kung maabyutan siya ni Linfang sa ikalawang round, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, hindi niya makita si Linfang kaya hindi pa siya nakarating. Marami pang tao ang naglalakad patungo sa mga estatwa ng baha ng dragon. Sa di kalayuan ay may 2 kabayong Chi-Xi na mabagal na naglalakad.
Sa isa sa kanila ay may dalawang silhouette, pareho silang nakasuot ng bronze mask. Sa kabilang kabayo, may isang cute at magandang babae. Hindi kalayuan sa dalawang iyon ay sinundan ni Chi Xi ang ilan pang iba. Naglalakad din sila patungo sa mga estatwa ng baha ng dragon. Si Lin Fang ay isa sa kanila. Hindi siya malayo sa dalawang kabayong Chi Xi na iyon, mukha siyang kalmado, payapa at may magandang ngiti sa kanyang mukha. Nakalusot siya sa ikalimang Zuan Chi layer at mukhang isang ordinaryong binata. Sino ang mag-aakala na noong nakaraang gabi, gumamit siya ng espada na nakainom ng dugo ng ilang dosenang napakalakas na cultivator ng Tian Sha sect. Nilipol niya silang lahat sa isang tebak. Si Lin Fang ay mukhang isang maliit na sikat ng araw, hindi isang mandirigma. At the same time mukha siyang walang kwenta na may magandang biro na sasabihin. Hindi kinausap ni Lin Fang si Hanman at Pu Jun, lumalayo siya sa kanila na parang hindi niya kilala. May malamig na nakatingin kay Lin Fang, si Yu Liushui iyon. Malinaw niyang alam na kasama nila si Lin Fang. Kahit napatay na sina Yu Qin at Yu Jian ay ayaw ni Yu Liushui na iwan si Mi Cheng. Nais niyang manatili doon at ipaghiganti ang kanyang mga anak. Hindi niya kayang patayin siya ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang kompetisyon. Hindi siya pinansin si Lin Fang. Alam niyang gusto siyang patayin ni Yu Liushui pagkatapos ng great competition ni Zuyu. Ngunit naniniwala si Lin Fang na siya ang papatay kay Yu Liushui sa huli. Ilang silhouette ang kumikislap at dumating sa pagitan ni Lin Fang at ng mga kabayong Chi Xi. Nagulat si Lin Fang ngunit mabilis siyang naging normal muli, na parang hindi siya nagulat. Taga Zuyu ka ba? Tanong ni Yu Qingshan kay Hanman. Kung hindi nagkakamali si Yu Qingshan, ang mga kabayong iyon ay mga kabayong Chi Xi. Ginamit ng mga sundalong nagpoprotekta sa hangganan ng bansa ang mga kabayong iyon. Kahit na si Yu Qingshan ay hindi miyembro ng hukbo, narinig niya ang lahat ng mga kwento ni Liu Kanglan. Sa katunayan, hinangaan ni Yu Qingshan si Liu Kanglan. Kahit na ang hukbo ay ilan lamang sa mga pon ng hari, sila ay napakalakas na mga pon. Ang kanilang lakas ay kinikilala ng lahat. Ang mga miyembro ng militar, kahit na sila ay mga pon, ay palaging nagbibigay pugay at paggalang sa kanilang hari. Handa silang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang bansa. Ang tatlo kong kapatid ay, hindi ako. Sabi ni Xiaoya habang nakangiti ng napakarilag. Tatlong magkakapatid na lalaki. Nakatingin si Yu Qingshan kina Hanman at Pu Jun. Dalawa lang ang tao, lumingon siya para mausisa si Lin Fang. Si Lin Fang ay isang kalahok sa great competition ng Zuyu. Kung siya ay taga Zuyu, tiyak na makikilala siya ni Yu Qingshan o hindi bababa sa narinig niya ang tungkol sa kanya. Taga Zuyu ka? Curious na tanong ni Yu Qingshan. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Lin Fang dati. Napangiti si Lin Fang ng mapait, si Xiaoya ay nakagawa ng kalokohan. Talaga. Mahinahong sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa kanyang lolo. Gusto niyang sabihin sa kanya na hindi lang siya taga Zuyu kundi apo rin niya, na magkapareho sila ng dugo. Kinilala ni Yu Qingshan si Yu Tianming bilang kanyang apo, ngunit hindi si Lin Fang. Gusto niyang maging asawa ni Yu Tianming si Duan Xinye. Hinding-hindi tatanggapin ni Lin Fang ang ganoong bagay at ikinalungkot niya na ganoon si Yu Qingshan. Sa panahon ng kompetisyon, maaaring mag-away sina Yu Tianming at Lin Fang. Mahirap para kay Lin Fang na hindi ipakita ang kanyang tunay na kulay noon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan at lahat. Minsan, gustong makita ni Lin Fang na nagsisisi si Yu Qingshan. Gusto niyang patunayan kay Yu Qingshan na siya ay mas namumukod tangi kaysa kay Yu Tianming. Malinaw na hindi alam ni Yu Qingshan ang tungkol sa iniisip ni Lin Fang. Nang makita niyang inaamin ni Lin Fang na siya ay taga Zuyu, mas nagulat siya. Patawarin mo ako pero kilala ko halos lahat ng mga henyo ni Zuyu at hindi pa kita nakikita o narinig. Kamahalan, ano ang iyong pangalan? Si Misteryo, pinuno ng Yu Clan, ay sikat na sikat. Pero hindi mo maaaring kilalanin ang lahat. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Si Yu Qingshan ay namangha, si Misteryo, pinuno ng Yu Clan. Ibig sabihin ay kilala siya ni Lin Fang. Taga Zuyu talaga siya. Sige, siguro. Sabi ni Yu Qingshan habang umatango. Pagkatapos ay sumigaw siya, Tianming, halika rito. Kilala mo ba ang magaling at gwapong binata? Sabi niya galing siya sa Zuyu. Lumapit si Yu Tianming at tumingin ni Lin Fang. Alam niya syempre ang tungkol sa kanya, nakita niya siya sa Dragon Mountain. Ang katawan ni Lin Fang ay napakalakas. Napahanga niya ang lahat. Bukod dito, tila napakabilis ng pag-usad ni Lin Fang sa landas ng paglilinang. Sa Dragon Mountain, hindi pa siya nakakalusot sa Zuan Chi layer at ngayon ay nakalusot na siya sa ikalimang Zuan Chi layer. Para sa ibang tao ito ay magiging imposible. Alam ni Yu Tianming na itinago ni Lin Fang ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Ngunit ang lalaking iyon na may kaparehong pangalan kay Lin Fang ay sinasabi na ngayon na siya ay taga Zuyu. Kailan pa, Lolo, ang taong iyon ay kwalipikado para sa kompetisyon sa Dragon Mountain, at ang kanyang pangalan ay Lin Fang din. Sabi ni Yu Tianming. Si Yu Qingshan ay namangha. Ang kanyang puting buhok ay lumipad sa hangin at saka mabilis na tumigil muli sa paggalaw. Lin Fang. Nakatingin si Yu Qingshan kay Lin Fang. Tinatawag ding Lin Fang ang binatang iyon ngunit hindi siya katulad ng Lin Fang na kilala niya. Gayunpaman, sinasabi niya na siya ay mula sa Zuyu. Talaga.
Alam ko rin na may kilala si Mr. Yu na tinatawag na Linfeng, nagkataon lang. Sabi ni Linfeng, nakangiting walang pakialam. Si Yu Qingshan ay unti-unting kumalma muli, ngunit si Yu Tianming ay nakatutok kay Linfeng. Si Linfeng, nang lumitaw siya sa Dragon Mountain ay hindi kailanman nagsabi na siya ay mula sa Zuyu. Wala pa rin siyang sinabing partikular, actually. Ngunit ngayon ay sinasabi niya na siya ay mula sa Zuyu at mukhang marami ring alam tungkol sa Yu Clan. Kilala pa niya si Linfeng. Tila masyadong exaggerated, mas nahihirapang paniwalaan si Yu Tianming. Nagkataon lang talaga, sabi ni Yu Qingshan habang nakangiti at tumatango. Ang katotohanan na nagkita tayo dito sa Great Competition ng Zuyu ay kapalaran. Dapat maging magkaibigan kayo ni Yu Tianming, marami kayong mapagpalit. Marami na siyang karanasan. Napakalakas ni Mr. Yu, hindi ka na binata. Si Yu Tianming ay sobrang galing din at napakalakas. Ni isa sa inyo ay walang matutunan sa akin. Mahinhin na sabi ni Linfeng. Naunawaan ni Yu Tianming ang ibig sabihin at sinabi ni Linfeng. Sige, hindi ka na namin guguluhin. Pagkatapos ay umalis sina Yu Qingshan at Yu Tianming at naglakad palayo. Gayunpaman, ang silhouette ni Linfeng ay patuloy na lumilitaw sa mga iniisip ni Yu Qingshan, lalo na sa kanyang mukha at mga mata. Napakabata pa ni Linfeng ngunit napakalalim ng itsura. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 628, mga kaaway at kaibigan. Sinusundan ni Linfeng ang mga kabayong Chiexi, hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo sa pagdating nila sa tabi ng mga estatwa. Napatingin siya sa 81 rebulto, lalo na sa kanilang mga bibig. Ang mga mata ni Linfeng ay kumikislap, iniisip niya kung anong uri ng mga kayamanan ang nakatago sa kanila. Sa unang round, sa malawak na lugar ng kasamaan, nagkaroon ng mga templo na may hindi kapani-paniwalang mga kasanayan, diskarte at mga alaala sa loob. Ang ikalawang round ay nagaganap sa Flood Dragon Cave. Ito ay malamang na magiging napakahirap din, hindi bababa sa higit pa kaysa sa unang round. Ang mga alituntunin ay kailangang iba rin kaya malamang na walang mga templo sa pagkakataong ito. Paano pipiliin ang mga kandidato kung hindi ito mas mahirap? Sa pagkakataong ito, matutukoy ng labanan ng mga tiyak na ranggo ng lahat para sa mga laban sa huling round, kaya walang sinuman ang magtitipid ng anumang pagsisikap. Nais ng lahat na mapabilang sa mga nauna para hindi na nila kailangang makipaglaban sa pinakamalakas na magsasaka. Kung kailangan nilang labanan ng isa sa 8 pinakasikat na henyo, agad silang matatalo. Isang malamig na chi ang kumalat sa hangin at bumagsak sa katawan ni Linfeng, na nagpasimangot sa kanya. Tumingon siya at nakita si Zusha. Zusha. Nagulat si Linfeng at tinitigan si Zusha. Mamatay. Sigaw ni Zusha. Walang imak ang lahat, nakatingin kay Linfeng. Naglabas si Zusha ng ilang napakalaking nakamamatay na enerhiya ngunit hindi siya inatake. With that word hindi niya sinasabi na papatayin niya agad, sinasabi niya sa kanya na sooner or later, mamamatay siya. Mukhang alam ni Zusha ang nangyari kahapon. Naisip ni Linfeng. Kailangan niyang maging maingat. Sa Great Competition ng Zuyu, napakaraming tao ang gustong pumatay sa kanya, Yumo, Zusha. Ang mga tao ay tumingin kay Linfeng na may empatiya sa kanilang mga mata. Gusto siyang patayin ni Zusha. Siya ay napahamak. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer at siya ay kumikilos ng walang ingat. Noong nakaraang pagkakataon, pinagalitan na niya si Yumo. Sa pagkakataong ito si Zusha. Laban sa lahat ng inaasahan, mukhang kalmado at matahimik si Linfeng. Tahimik lang siyang nakatayo doon. Mukhang maraming gustong pumatay. Sabi ng may panunuya. Ito ay mula kay Tianfeng. Sa 7 sugo mula kay Tianfeng, 4 ang patay na, kaya 3 na lang ang natitira. Kakaibang ngumiti si Linfeng nang sabihin niya. Talaga. Noong unang panahon, lahat kayo ay gustong patayin ako ngunit ngayon ay buhay pa ako. Sa kasamaang palad, nakikita kong patay na kayong 4. Siguro kung sino man sa inyo ang makakapasok sa ikatlong round. Haha. Sabi ni Linfeng, pinatahimik sila. Malamig silang nakatitig kay Linfeng. 4 na sa kanila ang namatay. Hindi yun nag-iwan sa kanila sa pinakamagandang posisyon. Ang 4 na tao sa sukat ng kompetisyon ay hindi gaanong kalakihan, sa una ay 144 na tao. Mahigit sa kalahati sa kanila ang namatay sa unang round kaya ang katotohanan na 4 na tao mula sa Tianfeng ang namatay ay hindi nakakagulat. Maaaring namatay na sila, ngunit huwag isipin na ikaw ay exempt sa kamatayan. Sabi ng unang sugo ni Tianfeng, niya yun. Pinagtatawanan ni Linfeng si Tianfeng at alam niya kung ano ang kanilang malambot na punto. Sana nga, para sa kapakanan mo, walang pakialam na sabi ni Linfeng. Ang kanyang pangalan ay Linfeng. Maraming tao ang nagsisikap na alalahanin ang kanyang pangalan. Siya ay matapang, at mapangahas. Napakaraming kaaway niya ngunit nakaligtas pa rin sa unang round. At sa huli, sa lakas ng ikalimang layer ng Zuan Chi, ay nagawang lumipat sa susunod na round. Gayunpaman, malamang na mapupunta siya sa pinakahuling mga nasa ranggo at mapupunta sa pakikipaglaban sa pinakamalakas na cultivator. Marami kang kaaway. May nagsabi. Isang silhouette ang kumikislap at lumitaw sa tabi ni Linfeng. Ang taong iyon ay mukhang malamig at matikas. Matangkad nang umiti si Linfeng. Matagal nang hindi nagkita. Ha?
Nagulat si Tang Yuyu, nagkita na sila noong nakaraang araw. Sabihin na nating namiss kita. Sabi ni Lin Feng, nakangiting nahihiyang, nakakailang sitwasyon. Dumating na kayo. Sabi ni Junmo Shi kay Tang Yuyu at Lin Feng. Tumingin siya sa kanila at sinabing, sa pagkakataong ito, kailangan mo talagang tapusin sa mga nauna. Kung gayon, hindi mo na kailangang makipaglaban sa pinakamalakas hanggang mamaya. Alam ko na magtatapos ako sa mga pinakamahusay. Sabi ni Lin Feng. Laban sa lahat ng inaasahan, lubos siyang naniniwala sa sarili niyang mga kakayahan. Hindi ba niya alam na sa kanyang lakas ng ikalimang Zuan Chi layer, madali siyang talunin? Nakapagtataka niyang akala niya ay mapupunta siya sa mataas na ranggo. Nagulat ang mga tao nang makita nila sina Junmo Shi at Lin Feng, mukhang matalik silang magkaibigan. At saka, siya lang pala ang palakaibigan sa mga ganoong tao. Ang pito pang henyo ay lubhang mapagmataas at nag-iisa. Nagbaba sila ng tingin sa iba. Si Junmo Shi ang tanging henyo na nakatayo kasama ng mga ordinaryong tao. Ang pitong iba pang mga henyo ay nakaupo o nakatayo sa mga ulo ng mga estatwa ng baha ng dragon habang si Junmo Shi ay kalmadong nakatayo sa gitna ng karamihan. At siya kahit na tila naging kaibigan ng isang cultivator ng ikalimang layer ng Zuan Chi. Si Junmo Shi ay medyo kakaiba. Huli na ako. Sorry. Sabi ni Yun Fei Yang habang matamlay na naglalakad papunta sa kanila. Mukha siyang kalmado at walang pigil. So ano sa tingin mo? Sa palagay mo ba ay makakapagtapos ka sa unang 20 pinakamahusay na magsasaka? Tinanong ni Yun Fei Yang kay Lin Feng. Walang ideya. Sabi ni Lin Feng na nagtibit balikat. Dagdag niya. Ano naman sayo? Ako. Tanong ni Yun Fei Yang. Nagtibit balikat siya at sinabi. Na-survive ko yung first round, masaya na ako. Kung makakapagpatuloy ako sa susunod na round, magiging hindi ka panipaniwala iyon. Pagkatapos ay hinunat ni Yun Fei Yang ang sarili. Partikular na bughaw ang langit sa araw na iyon, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na kalayaan, walang pigil, at walang pakialam. Malapit nang magsimula ang ikalawang round. Sa tingin mo ba maniniwala ako sayo? Bulong ni Lin Feng. Ganyan palagi si Yun Fei Yang, simula noong nag-ikot ang selection sa Xiangjiang Lake. Dati siyang matamlay na kumilos, medyo walang kabuluhan din siya. Mukhang wala siyang pakialam. Nagsisimula na siyang maunawaan ni Lin Feng. Nandito ako. Sa ere, may biglang lumitaw at si Zhu Wuchang iyon. Dumating na siya. Nangangahulugan ito na magsisimula na ang ikalawang round ng Great Competition ng Zuyu. Tumingin si Zhu Wuchang sa madla mula sa langit. Ang mga patakaran ng ikalawang round ay napakadali. Kailangan mong lahat na pumasok sa Flood Dragon Cave mula sa ibang pasukan. Pagkatapos ay kailangan mong dumaan ng mas mabilis hanggat maaari, sa kabilang panig ay may ilang mga jade medal na may mga numero sa kanila. Kapag pumili ka ng isa makakakita ka ng isang numero. Ang numerong iyon ang magiging rankang mo, sabi ni Zhu Wuchang. Sunod-sunod na tumanggo ang mga kalahok. Ang mga patakaran ay talagang simple, ito ay tungkol sa pagkuha ng ranggo. May gusto sana akong ipaalala sa iyo. Huwag ipagpaliban dahil sa ibang bagay. Ang pinakamahusay na plano ay upang kunin ang isang jade medal ng mabilis hanggat maaari. Kung matatapos ka sa mga nauna, mapipili mo ang iyong mga kalaban. Ang pinakamahalagang bagay para sa karamihan sa iyo ay ang pumili ng iyong kalaban pagkatapos ng lahat. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na kung matatapos ka sa gitna ng mga nauna, hindi mo maaaring hamanin ang ibang tao mula sa nangungunang 10. Sabi ni Zhu Wuchang. Nagkagulo ang lahat. Ang mga nauna ay makakapili ng kanilang mga kalaban. Kailangan nilang gumawa ng mahusay na pagsisikap upang matapos sa gitna ng mga nauna. Ngunit nag-aalala si Zhu Wuchang na makita agad ang mga pinakanamumukod tanging henyo sa kompetisyon. Kaya nagdagdag siya ng dagdag na panuntunan, hindi lang sila malakas. Ang ganitong mga labanan ay mas mahusay na naisave para sa pagtatapos ng kompetisyon. Mga kawili-wiling panuntunan. Naisip ni Lin Feng. Ang dagdag na tuntunin ay patas. Ang pinakamalakas na magsasaka ay hindi lamang ang magpapasya sa lahat. Ito ay medyo pantay. Kung nagawa kong makatapos sa unang 10, walang sino man ang makakapaghamon sa akin. Naisip ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 629, ang Flood Dragon Cave. Siyempre, nang matapos magsalita si Zhu Wuchang, hindi lang si Lin Feng ang nag-iisip na. Ang iba ay iniisip na kailangan nilang tapusin sa unang 10 magsasaka. Kahit na hindi sila kasing galing ng 8 pinakasikat na mga henyo ng Zuyu, mayroon pa rin silang 2 librerag pwesto upang tapusin sa nangungunang 10. Hindi sila dapat mag-iwan ng pagsisikap kung gusto nila ng pagkakataong sumulong. Ngayon, 68 na ang tao. Mangyaring lumipat ang lahat sa iba't ibang pasukan at maghanda para sa simula ng ikalawang round. Sabi ni Zhu Wuchang. Sa isang iglap, ang mga silhouette ay nagsimulang kumukutitap at ang mga kalahok ay lumitaw sa harap ng mga bibig ng iba't ibang mga dragon ng baha. Lahat sila ay naglalabas ng purong chi at pinalamutian ito. Ang ikalawang round ng Great Competition ng Zuyu ay talagang isang karera. Kinailangan nilang tumawid sa Flood Dragon Cave sa pinakamaikling oras, pagkatapos ay maaari silang mapunta sa mas magandang sitwasyon para sa huling yugto.
May 81 estatwa kaya ang 31 sa kanila ay walang tao sa harapan. Parang walang nawala kagabi. At sino ang maglalakas loob na malit? Ang mahusay na kompetisyon ng Zuyu ay nangyari lamang isang beses bawat 10 taon. Ang kompetisyon na iyon ay maaaring magbigay daan sa kanila na magkaroon ng magandang kinabukasan. Go, sabi ni Zhu Wuchang, itinaas ang kanyang kamay. Ang lahat ay naglabas ng napakalaking halaga ng chi at nagsilip sa Flood Dragon Cave. Walang nag-aksaya ng oras. Kailangan nilang makuha ang unang Jade Medals. At pagkatapos ay mapipili nila ang kanilang mga kalaban. Makakaligtas sila sa pagsalakay ng nangungunang 8. Kahit na hindi ganoon kadali si Lin Fang. Naglabas siya ng ilang napakalaking dami ng enerhiya at pagkatapos ay pumasok sa kuweba. Mukhang malabo ang silweta niya sa sandaling iyon ngunit napakabagal talaga niyang gumagalaw. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Lin Fang na ito ay isang karera. Kung hindi, masyadong mabagal ang ikalawang round. Mula sa labas ay napansin niya na ilang hakbang na lang ang kailangan para maglakad mula sa isang estatwa patungo sa kabilang dulo ng kuweba. Pinanood ni Zhu Wuchang ang pagpasok nila sa Flood Dragon Cave. Pagkatapos ay ibinulong niya ang kanyang manggas at humakbang patungo sa kabilang dulo ng kuweba. Maghihintay na sana siya sa labasan. Ganoon din ang ginawa ng mga manunood at pumunta sa exit. Sa maikling panahon, ang labasan ng kuweba ay napapaligiran ng mga tao at ang mga pasukan ay naiwang baog. Nanatiling tahimik ang lahat. Ang ilang mga naglalakad ay dumaraan sa mga pasukan kung minsan, mayroon silang pakiramdam na ang katahimikan ay masyadong mapang-api. Hindi nagtagal at ang labasan ng Flood Dragon Cave ay naging kumukulong kaldero ng mga boses, ang mga tao ay malapit at marami. Lahat ay nakatingin sa labasan, mahinahong naghihintay. I wonder kung sino sa 8 pinakanamumukuntinjing disipulo ang mauunang makatapos. Iba't ibang komento ang kumalat sa karamihan. Sa katunayan, alin sa 8 pinakanamumukuntinjing disipulo ang pinakamalakas? Ang mga taong iyon ay maaaring hulaan lamang ng random sa sandaling iyon. Walang paraan upang mahulaan kung ano ang mangyayari. Ang ilan ay hulaan na si Dilong ang pinakamalakas, habang ang iba ay nag-isip na ito ay si Duan Wu daw. Narinig na nila ang tungkol kay Duan Wu daw at kung gaano siya kalakas. Ang espiritu ng kanyang selyadong pinto ay maaaring magsiliw ng anuman. Masyadong nakakatakot ang kanyang espiritu. Walang makakapidyo sa kanya. Siyempre, ang iba ay pumupuste kay Jun Moshi dahil siya ay lubhang misteryoso. Hulaan ng lahat ang isa sa 8 kamanghamanghang mga henyo, malinaw naman na isa ito sa kanila. Ngunit sino ang unang labas? Kahit alam ng mga tao na hindi sila lalabas ng sobrang bilis, nakatingin pa rin sila sa labasan. Naiinip silang makita kung sino ito. Pumasok si Lin Fang sa kuweba at nakakita ng balbula. Isang malaking balbula ng tubig. Nakikita ni Lin Fang ang kanyang sarili sa tubig ng pintong iyon. Si Lin Fang ay sumulong at tumawid sa balbula ng tubig. Ilang alon at alon ang lumitaw ngunit ang pinto ay nawala sa isang spiral. Sa paligid ng pinto ay may mga ilaw na parang purong chi. Kumislap ang silweta niya habang umuusad siya at tumingin sa paligid. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang ilang tao habang kumakalat sa hangin ang mga dagandong. Ang mga naglalakihang monolith ay gumagalaw at nag-transform sa isang pader na humahadlang sa kanyang daraanan. Tao ba sila? Naguguluhan si Lin Fang, gawa ba sa mga bato ang mga taong iyon? Maaari silang kumilos ng mag-isa at lumikha ng mga hadlang upang hadlangan ang daan ni Lin Fang. Malamig na ngumiti si Lin Fang at gumawa ng isang hakbang pasulong. Mga stone puppet lang iyon, wala nang iba pa. Kahit na mayroon silang mga hugis ng tao ay hindi sila maaaring makipagtunggali sa mga tao. Boom boom. Ilang kamao ng bato ang inilunsad patungo kay Lin Fang. Hinayaan nila siyang makalapit. Malinaw na nararamdaman ni Lin Fang ang kanilang pisikal na lakas. Ang mga kamaong bato na iyon ay may pisikal na lakas ng ikalimang Zuan Chi layer. Tulad ko. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Ito ay mukhang nakasisilaw, dalisay at banal. Boom boom. Nabasag agad ang mga batong iyon. Ang mga stone puppet ay talagang kasing lakas ni Lin Fang, gayunpaman, madaling durugan ni Lin Fang ang mga taong kapareho niya. Matapos niyang sirain ang mga stone puppet, nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad ng pasulong ang isa pang water vortex na lumitaw sa kanyang harapan. Sumimangot si Lin Fang ngunit hindi tumigil. Papasok na sana siya sa pintong iyon nang may lumabas na silhouette mula rito. Agad na huminto si Lin Fang dahil nagulat siya. Siya yun. Ang silweta na lumalabas sa pinto ay siya, eksaktong kaparehong tao. Ang silweta na iyon ay nakasuot pa nga ng parehong maskara sa kanya. Sila ay ganap na pareho, tulad ng mga clone. Sumimangot si Lin Fang at tinitigan ang silhouette. Ang taong iyon ay ang kanyang sarili. Paano naging posible iyon? Naklone ba ako ng unang pinto ng tubig noong tumawid ako? Naisip ni Lin Fang. Iyon lang ang paliwanag. Wala na siyang maisip pa. Alam ko na ang Baha Dragon Cave ay magiging lubhang komplikado. Hindi lang ako ang nakakaranas nito, dapat pareho din ito para sa lahat. Ito ay isang labanan, kailangan kong labanan ang aking sarili at lampasan ang aking sarili. Baguhin ang aking estado ng isip. Humakbang si Lin Fang patungo sa silhouette na iyon ngunit kinopya siya ng silhouette. Boom! Isang tunog ng banggaan ang kumalat sa hangin.
Ang pekeng iyon at siya ay bumalik sa kinaroroonan nila. Pare-pareho lang ang mga galaw nila. Mayroon din itong lakas na katulad ko. Naisip ni Linfang na natulala. Paano ba naman? Hindi niya maaari mamatay. Tumalon si Linfang at nagpakawala ng pamatay na enerhiya na malamig sa yelo. Kasabay nito, ang pekeng ito ay naglabas din ng parehong pamatay na enerhiya. Place rate. Kumalat ang ilang tunog ng pagpunit sa kapaligiran, nakatitig si Linfang sa peke. Place rate. Gaya ng inaasahan ni Linfang, sinabi ng silhouette at ginawa ang parehong bagay. Nagbanggaan ang dalawang mamamatay na si Chi at napayanig ang kuweba. Pagkatapos ang mga lakas ng espada ay nagbanggaan at naglaho ng magkasama. Kailangan kong manatiling kalmado at cool-headed. Naisip ni Linfang. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata at saka muling iminulat. Nakangiti siya ng matangkad. Dahan-dahang naglakad si Linfang pasulong, napakatahimik, hindi siya naglalabas ng anumang enerhiya o gumagamit ng anumang mga trick. Siya ay ganap na kalmado at tahimik. Naglakad din palapit sa kanya ang isa pang Linfang hanggang sa magkadikit sila. Magkita tayo. Bahagyang inihilig ni Linfang ang kanyang katawan. Ganoon din ang ginawa ng peke at magkatabi sila, bahagyang nagsipilyo sa mga braso ng isa. Biz. Ang tunog ng pagkuskus ng kanilang mga damit ay maririnig, at pagkatapos ay ang clone ay sumangan na parang singaw at nawala. Halos parang hindi pa ito nakarating doon. Sobrang tanga ko, napakalaking pagkakamali ko. Ngunit sigurado akong lahat ng iba ay gagawa ng parehong pagkakamali at iniisip na kailangan nilang talunin ang kanilang mga sarili. Naisip ni Linfang. Sa totoo lang, tama si Linfang. Karamihan sa iba pang mga tao ay may parehong ideya sa kanya at naisip na kailangan nilang talunin ang kanilang mga sarili upang malagpasan ang clone. Ang mas mahirap na sinubukan nilang lumaban ay mas malayo sila sa tagumpay. Iyon ay isang water illusion lamang na nakalagay doon upang subukan ang kanilang mga puso. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 630, nagmamadali sa baha ng Dragon Cave. Upang talunin ang sariling-sarili, ang lakas ay hindi susi. Ito ang kanilang puso at estado ng pag-iisip. Upang makapasok sa mas mataas na mga layer ng paglilinang, ang puso at estado ng pag-iisip ng isang tao ay napakahalaga. Kung hindi, ang paglilinang ng isang tao ay maaaring magsimulang tumitigil sa isang punto. Ang mga pagsubok sa Flood Dragon Cave ay hindi lamang maiuugnay sa lakas, hindi ito magiging ganoon kasimple. Pagkatapos ay tumawid si Linfang sa balbula ng tubig at muling naiwang tulala. May daanan sa harap niya ngunit ito ay gawa sa magma at puno ng napakalaking nakapapasong apoy na chi. Mula sa labas, naramdaman na ni Linfang ang matinding init. Nagsimula na siyang pawisan ng husto. Gaano kainit, naisip ni Linfang na nakatingin sa apoy. Napuno ng apoy ang buong daanan. Sila ay nagpapakalat ng isang liwanag na mukhang hindi totoo. Ang pisikal na lakas na nakapaloob sa apoy na iyon ay may lakas ng ika-6 na Zuan Chi layer, tila ang Flood Dragon Cave ay umaangkop sa aking antas ng paglilinang habang ako ay sumusulong pa. Sa isip ni Linfang, nakangiti. Nakikibagay lang ito sa kamag-anak niyang lakas, wala nang iba pa. Sa katunayan, ang kanyang antas ng paglilinang at mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing. Ang apoy na iyon ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ay hindi maaaring maging problema para sa kanya. Tumalon si Linfang pasulong habang naglalabas siya ng apoy na chi na pumapalibot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumagos siya sa nagninangas na daanan. Whirl! Isang fire dragon ang lumabas mula sa apoy at tumakbo patungo kay Linfang. Ngunit nang mabangga ito ay bigla itong nanghina. Ang kanyang Cosmos Burning Sun ay isang sun skill at nangangailangan ng sunfire. Ito ay mas malakas kaysa sa isang normal at ordinaryong apoy. Tunukan natin ang apoy. Naisip ni Linfang. Pagkatapos ay nagsimulang umikot ang kanyang nagninangas na araw ng cosmos at isang nakakatakot na puyo ng tubig ang lumitaw sa buong katawan niya. Ang apoy na nakapaligid sa kanya ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanyang katawan. Sa halip na itigil ang sariling apoy ni Linfang ay nilalamon ito, nagiging bahagi na ito ng apoy ni Linfang. Roar! Isa pang umuungol na tunog ang kumalat sa hangin. Sa harap ni Linfang ay lumitaw ang ilang nakakatakot na apoy. Para silang mga apoy na hayop na gawa sa apoy. Gumalaw si Linfang at lumitaw ang kanyang banner sa kanyang kamay. Ito ang kanyang espiritual na bandila ng apoy. Pumunta ka, umiling si Linfang at umusad ang banner na may nakakatakot na lakas na nagmumula rito. Ang mga hayop na apoy ay binalot ng banner at naglaho, nilamon ito. Dagdag pa, ang apoy ng banner na iyon ay naging mas siksik at mas malakas. Ang buong daanan ay maaaring magpalakas sa akin. Naisip ni Linfang, nagpatuloy siya sa paglalakad, sa paligid ng kanyang katawan ay may apoy na nagninangas. Mas marahas pa ito kaysa dati. Ang banner ay nagpatuloy sa paglamon ng apoy sa daan. Paminsan-minsan, lilito ang ilang nakakatakot na ilaw. Ngunit hindi nila maapektuhan si Linfang, sa halip ay naging bahagi sila ng lakas ni Linfang. Pagkaraan ng ilang kilometro, naramdaman ni Linfang na siya ay dumarating sa dulo ng daanan. Ang apoy ay nawala. Nabigo si Linfang dahil ayaw niyang tumigil. May impresyon siyang hindi pa siya nakalunok ng sapat na apoy. Pagkatapos ay umalis siya sa daanan at nakakita ng isang daanan. Sa kanan at kaliwa ng daanan ay may mga lagusan na tumatawid. Ang mga lagusan na iyon ay dapat na humantong sa iba pang mga lagusan kung saan naroon ang iba pang mga kalahok.
Ngunit walang makita si Linfang, kakaiba. Kung pananatilihin ko ang bilis na ito, hindi lang ako tatapusin sa unang 10 pinakamahusay, tatapusin ko muna. Naisip ni Linfang na determinado. Nakita niya na maraming lagusan at butas kung saan-saan. Ang nasa harapan niya siguro ang pinakamaganda. Ang problema sa lahat ng mga tunnel na iyon na tumatawid ay nagpapaalala ito sa kanya ng isang labyrinth. Isang maze kung saan maaaring wala. Si Linfang ay nagsimulang pasulong at walang pag-aalinlangan na nagsimulang tumakbo. Dahil hindi niya alam ang daan, ang pinakamagandang ideya niya ay magtiwala sa kanyang puso. Ang pag-aalangan ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Wala talagang ingay sa daanan na iyon, tanging nakakatakot na katahimikan. Maligayang pagdating. Biglang sabi ng isang misteryosong boses. Huminto si Linfang at tumingin sa harapan niya. May ilaw na sinag na tumigil nang may lumitaw na silweta ng tao. Ang silweta na iyon ay may kilos ng isang transcendent na nilalang. Ito ay lumulutang sa hangin na parang celestial na nilalang na may dalisay at banal na chi. Ang silhouette ay dahan-daang lumakad patungo kay Linfang, ito ay isang matandang lalaki. Tumiti ang matandang lalaki kay Linfang sa mainit at banayad na paraan at sinabi. Ikaw ang unang dumating dito kaya pagbibigyan kita ng hiling, huwag kang mahiya. Ano mang bagay. Maaari ba akong humingi ng kahit ano? Sabi ni Linfang na medyo naghihinala. Talaga, kahit ano. Sagot ng matanda. Sigurado ka bang mapagbibigyan mo ang anumang hiling? Sabi ni Linfang. Magtiwala ka sa akin. Sabi ng matanda sa mainit at malumanay na paraan, nakangiti ng mainit. Walang pakialam na tumango si Linfang, lumakad sa tabi ng matanda, at ngumiti ng matangkad. Tapos ka na bang mag-isip? Tanong ng matanda sa malumanay na boses. Ang hiling ko ay, umihi ka, sabi ni Linfang na may parehong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naging isang nakakatakot na matalas na espada at inatake ang matanda. Nagulat ang matanda. Ngayon ay lalo siyang nagmukhang ilusyon. Tapos unti-unti siyang nawala. Tumingin si Linfang sa likuran niya at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo. Isa lang ang naisip niya, move forward. Hindi naniniwala si Linfang na may mga celestial na nilalang na maaaring magbigay sa mga tao ng anumang hiling. Ang tanging napagtanto ng mga tao ay ang mga kung saan ang lakas at paglilinang ay nagbigay daan sa kanila upang magawa. Ang pagbigay ng anumang hiling ay katawa-tawa lamang. Sino ang makakagawa niyan? Kung sinabi ni Linfang na gusto niyang maging pinakamalakas na magsasaka ng kontinente ng siyam na ulap, ano kaya ang ginawa ng matanda? Wala. Sa landas ng paglilinang, may ilang mga himala ngunit walang himala ang makapagbibigay daan sa iyo na gumawa ng napakalaking pagunlad sa isang kisap mata. Imposible lang iyon. Sa makatuwid, agad siyang inatake ni Linfang gamit ang kanyang mala-espada na katawan. Nalampasan na niya ang dalawang water valve at ngayon ang gusto lang ni Linfang ay makuha ang Jade Medal, wala nang iba pa. Nais niyang mapili ang kanyang kalaban para sa mga darating na laban. Ngayon, walang mas mabilis kaysa sa akin. Naisip ni Linfang na kumbinsido. Wala pa siyang nakikitang tao sa maze na iyon, ibig sabihin ay hindi pa sila dumarating. Sa wakas, huminto si Linfang pagkatapos tumakbo ng ilang sandali. Sa harap niya ay isang napakalaking ilusyon ng baha na dragon. Ibinuka nito ang kanyang bibig at sa loob ay isang tulay. Parang lalong kumikipot habang pababa ka. Iyon ang kabilang panig ng Flood Dragon Cave. Sa isip ni Linfang, itinaas ang ulo. May nakikita siya sa kabilang side pero hindi siya sigurado dahil marami pa namang ibang lagusan. Maaaring doon humantong ang mga naunang lagusan. Nag-isip siya ng ilang segundo at agad na nagpatuloy sa pagtakbo. Sa tulay, siyam na silhouette ang lumitaw. Lahat sila ay nakasuot ng Flood Dragon Gown at nasa likod ang kanilang mga kamay. Mukha silang peke at totoo sa parehong oras. Huminto si Linfang at siniyasat sila. Nakapikit ang kanilang mga mata at hindi sila nakatingin kay Linfang. Ang panglima ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, malamig na ilaw ang kumikislap sa kanila. Nakatuon siya kay Linfang. Hinaharang nila ang daan ni Linfang sa tulay. Nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo ng pabilis. Sa kanyang katawan ay lumitaw ang isang nakakatakot, sumisipol na enerhiya ng espada. Ang buong katawan niya ay napapaligiran ng liwanag ng espada. Sumimangot ang ikalimang tao nang makita niya ang espada ni Linfang na chi. Pagkatapos ay naglabas din sila ng ilang napakalakas na chi. Ang taong iyon ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer. Magwala. Sigaw ni Linfang at ang kanyang nakakatakot na espada na si Chi ay sumugod sa kalangitan at binalot ang katawan ng kalaban. Boom! Ang matalim na espada na si Chi ay bumagsak sa kaaway, at ang ikalimang tao ay nawala. Tulad ng inaasahan, peke sila. Naisip ni Linfang ngunit mukha pa rin siyang kalmado at mapagbantay. Mamatay. Ang sword energy ni Linfang ay patuloy na bumaril pataas. Dumating siya sa harap ng pang-anim na tao ngunit hindi huminto. Ang ika-anim ay may lakas ng ika-anim na layer ng Zuan Chi, ngunit sa kabilisan, nawala ang mga ito.